Binibining Maylin, magandang umaga. Si Admar po ito. Ma'am, nasa ilang Gandang umaga. yung populasyon po natin ngayon, ma'am, nasa ilan na nga tayo sa last census natin po? So, ayon sa 2024 Census of Population and Housing, tayo ay more than 112 million Filipinos at nag-slow down yung population growth rate natin from 1.63% in 2020 sa ngayon in 2024, 0.80%. Pero hindi natin kailangan mag-alala dahil napakataas kasi ng population growth rate natin in the past. So right now, padagdag na padagdag yung absolute numbers ng ating populasyon or mga tao sa Pilipinas. Pero yun na nga, more than 112 million Filipinos na tayo sa kasalukuyan. Opo. Ma'am, during ma'am, kada taon ba yan or nabanggit mo, every ilang taon ba yan bago kayo mag-census? Yung bilis po ng pagdadagdag sa populasyon po natin, may po ba, may napansin po ba kayo? Kailan po yung medyo mas bumilis? At nabanggit mo kasi na mas lumalaganap nga itong teenage pregnancy dahil nga dito sa advent ng ating technology po ngayon. Pero nabanggit nyo mula 2020 ngayong 2024, sa kasagsagan na high-tech na tayo ngayon, available na yung lahat ng mga social media sites at mga websites na yan na maaaring maging factor doon sa mga kabataan na parang sabi nyo, bumaba. Nagtutugma po ba siya, Ma'am Maylin? Ang makikita talaga natin, yung average number of children na ipinapanganak ng mga Pilipino ayon sa National Demographic and Health Survey ay tugma dito sa slower population growth rate natin sa ngayon. Kasi less than 2 or 1.9 ang average number of children na pinapanganak ng mga Pilipino. Ang ibig sabihin, hindi napapalitan ang nanay at tatay or replacement level fertility sa population kasi less than 2 na ang pinapanganak. So talagang nagtutugma yung mga data natin, slower population growth rate and at the same time, lesser number of children na pinapanganak ng mga Pilipino. At meron kaming qualitative study in 2020 na ang sinabi doon ng mga Pilipino talaga ang preference nila ay ang economic well-being nila muna ang kanilang priority bago magkaanak, and some even prefer pets over children ayon dito sa ating pag-aaral na qualitatively. So kita na naman natin sa slower population growth rate kasi in the past naging mas mabilis kasi yung dami in the past, and nagplateau tayo in the past ng average number of 3 children, pero yun nga bumaba after pandemic, slower population growth rate. So ayon sa Philippine Statistics Authority, maaaring yung COVID-19 tsaka yung mga preferences ng mga Filipino couples ang naging dahilan kung bakit bumagal yung population growth rate natin. Opo. Ma'am, kapansin-pansin, sa mga senior citizen, marami po ang representation nila. In fact, maraming ang mga batas na in relations para sa kapakanan ng mga senior citizen. Pero di hamak na mas marami po yung nagre-representa sa mga kabataan sa ating gobyerno na tingin ko ay talagang sila yung parang dapat manguna rito. Ang pinatutungkulan ko po, maliban sa meron tayong mga bata na mga nasa gobyerno, mga kabataan, mapakonsehal man yan, hanggang sa kongreso natin. Pero doon sa barangay level, meron tayong mga tinatawag na SK chairman at mga SK kagawads po na talagang ito po yung kanila mga kapakanan ng kabataan. Yung role po nila, ma'am, gaano po kahalaga, and meron po ba kayong napansin na talagang malaking-malaki yung kanilang nagiging ambag or dapat i-empower pa sila more dahil nga dito sa mabilis na usad po ng ating, lalo na sa teknolohiya ngayon, na kung makaluma pa ang approach ng mga leader natin ng mga kabataan ay baka maungusan po sila sa bilis po ng ating teknolohiya, Binibining Maylin.
Maraming salamat sa tanong nyo, no? Napakahalaga ng role ng mga sangguniang kabataan or mga youth leaders natin. Actually, dun sa nabanggit ko po na Executive Order 141 Interagency Technical Working Group, ang child and youth participation ay isa sa major strategies. So meron tayong partnership with the National Youth Commission kung saan i-reach out natin yung mga sangguniang kabataan leaders natin na sana more than basketball leagues, more than beauty contests, no? More than mga one-shot projects. Ang talagang advocacy natin ay magkaroon sila ng reproductive health education. I-fund nila yung reproductive health education ng kanilang mga kapwa kabataan doon sa kanilang level. Napaka-importante kasi talaga dahil malaki din ang budget, no, na naaalat sa ating mga sangguniang kabataan kasi nga meron talaga tayong Youth and Nation Building Act, no? So alam natin na napakalaki ng role ng mga kabataan natin at kung ano kasing kalidad ng mga young people natin ngayon o yung mga kabataan natin, yun talaga yung magiging kalidad ng future ng bansa o kinabukasan ng ating bansa. Kaya napakahalaga mag-invest tayo sa reproductive health education ng ating mga kabataan. Maliban sa basketball tournament at mga beauty contest sa barangay, dagdag na lang din natin yung plate number sa bahay, street sign. Yan yung pangunahing mga projects po sa barangay. Pero Miss Maylene, ito pong sa kahalagahan, yung kultura po ba ng mga Pilipino pagdating po dito? Kasi parang ang brand talaga natin, Maria Clara. Diba? Ganyan po. Pero unti-unti na bang naapektuhan na ang atin pong kultura mula sa pagiging conservative? Kaya medyo hamon talaga itong panahon ngayon. Actually, yung talagang challenge talaga natin, yung material sources of information ng ating mga kabataan. Kasi ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung social media talaga napakalaki ng naging effect sa ating mga kabataan. And meron tayong mga pag-aaral at mga anecdotal data na young people, according to this parang pag-aaral, no, na young people are not dreaming dreams anymore. Kaya gusto talaga natin yung mga young people natin unahin yung kanilang mga pangarap at malaya akong maging. Be the best that you can be and make the right decisions to educate yourselves. Meron po ba kayo pag-aaral, ma'am, doon naman sa part po ng mga magulang? Kasi nabanggit niyo po kanina, dapat mag-umpisa talaga yan sa bahay at mag-open po niyan ay mismo yung mga magulang. Meron ba kayong pag-aaral kung ano ba yung mga nagiging hadlang din, kung bakit hindi na nakaka-open yung mga magulang? Meron bang certain na parang hadlang para mapag-usapan na yan, bakit hindi natuturo o di kaya pasaway lang talaga yung mga kabataan na ngayon o marupok? Actually, yung parents kasi, ayon sa isang pag-aaral, they are not comfortable o hindi sila komportable na mag-communicate about sex. Paano daw magsisimula? So sinasabi talaga namin, mag-spot kayo ng teachable moments kapag halimbawa nanonood kayo ng palabas, no? It's a teachable moment at dapat ayos yung communication ninyo sa everyday things in life para mapunta kayo sa pag-uusap tungkol sa sex or sexuality. Alright. Miss Maylene, siguro huling mensahe na lamang po sa ating mga kababayan, nanonood po, nakikinig, siguro maging sa lahat po ng mga opisyal ng gobyerno na ngayon ay nakasubaybay din po. So maraming salamat po sa opportunity at space na binigay nyo sa Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad or CPD. Nais talaga natin ang mga kabataan natin, talagang reproductive agency and educate yourselves. Malaya akong maging. You can choose who you want to be but make the right decisions. At maraming salamat sa SMNI. Napakalaki po ng role ng media para sa advokasiyang ito. So samahan nyo po kami sa pag-advocate nitong pag-pass na Adolescent Pregnancy Prevention Bill at sa patuloy na pagbibigay nyo ng space para sa advocacy natin on reproductive health education ng ating mga kabataan, magulang at mga decision makers para sa isang masayang pamilya. Thank you, Miss Maylene, at sa ulitin po, ingat po sa biyahe. Salamat.